ito? Joy. Ayan. Kapag yung answer mo daw sa your favorite school subject, math, arts, graphic design, media studies, or anything else involving symbols, images, ikaw daw ay visual learner, madali ka lang matuto kapag nakikita mo siya. But if your favorite subject is foreign languages, history, law, or anything else that is taught through sound or in a discussion or debate style, you're an auditory learner. Or if you have chosen PE, music, chemistry, or anything else with a focus on physical exploration, that you're doing it using your body or hands, you're a kinesthetic. Okay? Second question, what's your favorite hobby outside of school? Ito yung mga pumili, yung mga seryoso na sagot. Drawing, photography, writing, interior design, or chess, visual learner ka daw. Mabilis kang matuto pag nakikita mo siya. And debating, singing. Sino dito mahilig sa music? Mahilig kumanta. Mahilig sa music. May music, walang hilig sa'yo. Medyo lang po. Okay. Poetry, reading, listening to music, podcasts, auditory learner ka. Okay? But, kung ang hobby mo naman is building, playing sports, doing crafts, dancing, puzzles, yan. Mga example po yan ng kinesthetic. Yun. Ito yung mga yung primary, sabi pa nila, or the basic na learning style. Pero later on, i-introduce ko sa inyo yung ibang part. I believe some of you already heard about this, right? You are somehow familiar with these terms. So the third question, how do you usually revise or review for an exam? Sino dito yung nagra-write ng notes? Kasi hindi mo lang piniprint over the printer or sinusulat mo talaga kasi mas madalas or mas madali siyang tandaan. Or you make diagrams, you memorize from textbooks, you're a visual learner daw. And recording, self-talking, yung sinasabi mo, self-talking, listening to recordings of the teacher, lalo na nung online, madalas yung mga nag-a-attend ng online, yung mga auditory learners. Yun. Yung iba naman combination. Okay? Yung iba naman in short burst or making flashcards, imagining stories. Dito yung mga nagde-daydream lang. Okay, yung mga kinesthetic daw sila. Okay? They review for an examination. So, bakit natin pinag-uusapan ito? But I have here another question. I hope you will answer this. Yan. Have you ever had a learning experience that was so enjoyable and effective that it felt effortless? Ano yung ginagawa mo na parang effortless pero natuto ka na sa paraang ganun? Meron mo pa ba ma-experience na ganun? Or on the flip side, ayan, sabi ni Jojo, yes. On the flip side, have you ever struggled to understand something despite your best efforts? Kahit anong basa mo, hindi mo pa rin na-gets. Ayan. Malaking yes, sabi ni Sandish. Yes. So what do you think might have contributed to these experiences? Course, yung learning style natin. Yung pag-uusapan natin ngayon, learning style, math, especially ESP Filipino. Okay? So, ito yung topic. Click natin, Joy, yung next slide. Okay. I hope that you'll be able to get a new idea about this learning style. Ano nga bang ibig sabihin ng learning style? Can you tell me, can you give me a word that would describe or give you an idea what learning style is? Anyone? You can open your microphone. Sa tingin nyo, ano ibig sabihin ng learning style? From the word itself, learning and style. Ano po ulit? Learning ano po? Learning style. What do you think? How do you understand? What do you understand about the word learning style? Like, ano? Study parang ganun. Study, okay? What else? It's the way po kung paano ka mas natututo. Like, there are some peoples po na mas natututo sila with visual aids po provided. Paraan kung paano ka matuto. Madaling maintindihan yung mga lessons. Right. Individual learning according to Bridge. Tama yun. So, basically, from the word itself, style, the way, ano yung style mo para mas mabilis kang matuto?
on how you believe you absorb or process or retain information or lesson. So it's important to note na learning is a complex process. It doesn't mean that you box yourself being a visual, ganun na lang ang gagawin mo. Okay, so it's a complex process. It influenced by various factors, and these learning styles are just one way to consider individual differences in learning preferences. At mahalaga din po na i-recognize natin that most individuals don't fit perfectly into just one learning style. Alam nyo sa pagiging teacher, yeah, sabi ni Timothy, I learned by making it relatable to my hobby, but that methods has okay? Thank you for sharing. So, sabi pa nga ng tinuturo sa mga teachers sa mga workshops namin, sinasabi sa amin na wala talagang strategy na mag-fit to all. Like you have to do some differentiated activities in order for your students to understand the lesson. So same sa atin, hindi naman ibig sabihin na visual kayo na lang. So it could be a combination of preferences, and these preferences can change over time and across different subjects. Dati, mahilig ka lang makinig. Ngayon, mas natututo ka na nakikita mo siya. Or okay na sa'yo na natututo kang nakikita mo, pero ngayon, mas natututo kang na-experience mo na siya. Okay? And effectiveness of learning styles can vary based on the context and the individual's personal experience and motivation. So, bilang isang teacher and you as a learner, it's valuable to be open to different approaches. Kung siguro hindi mo pa sure kung paano ka mas mabilis matuto para mas mag-improve yung yung performances mo sa iyong pag-aaral, let's try to explore this. Maybe makita mo na, mas mabilis pala akong makamemorize kapag ganito ang gawin ko. Okay? So, I know some of you are familiar with this, but let us just learn more about this one. So, the first one, this is very familiar. The visual learners. Ayan. Sino dito ang mas mabilis matuto pag nakikita yung picture, nakikita yung lesson? May presentation or slides or PowerPoint ang teacher. Sinusulat sa board. Raise your hand. Mas mabilis mong matandaan yun kapag nakasulat, nakalagay sa picture. So, yan. Jayco. Okay. Raise your hand. Yung iba, pwedeng mag-raise ng hand. Mas mabilis sa'yo. Yan. Tawag sa'yo visual learner. So, you prefer to learn through visual aids like diagrams, charts, graphs, and videos. You understand and remember information better if it's presented in a visual format. Mas nagkakaroon ka ng idea dahil nakikita mo siya. Right? At maraming tao ang visual learners. Yung nakikita niya yung lesson. Sinusulat ni teacher yung lesson. Kahit math yan, kahit English yan. Okay? At meron ding mga tinatawag nating auditory learner. Sino naman dito yung mas mabilis matuto sa mga dinidiscuss ni teachers? Like, sinasabi nilang over discussions. Yeah, kind of. Yeah, partly. Siguro combination ka ng visual at auditory. Next slide na yun, Joy. Or you learn more by yung mga audio recordings. Mas mabilis mag-retain sa'yo pag pinapakinggan mo siya. Kaya yung iba, gusto ng mga audio Bible, pinapakinggan. Yung iba naman talagang printed Bible ang binabasa. Yung nababasa, nakikita nila yung words. Yung iba auditory, pinapakinggan nila yung Bible. Or an audio recording of your teachers. Yeah, lalo na nung pandemic, di ba? Meron tayong mga online classes. Mas naintindihan mo siya nung diniscuss ni teacher at okay lang kahit naka-off yung camera o walang presentation. Okay? Madalas sa mga auditory learner, ito na yung mga medyo mature na o mga adult college, kayang-kaya na to. Pero napansin namin sa mga younger, kailangan talaga yung may visual aids. Okay? So the information is retained better when you hear it spoken. And you can benefit from lectures, discussions, and recordings. And sino naman dito yung mas natututo ka kung nararanasan mo, na-experience mo siya? Raise your hand.
tawag naman dyan ay mga kinesthetic or tactile learners. Ito yung mga natututo sa mga hands-on experiences. You prefer to learn by doing, by touching it, or interacting with environment. So, ano yung mga activities na yun? Yung mga experiments. Sino ditong mga gusto yung mga experiments? Role-playing. Kaya pala matalino si Jack. Role-playing. Mahilig dyan sa mga mag-roleplay. Mas nagigets niya yung concept pag naro-roleplay or may physical task. Okay? So, ini-involve mo yung sarili mo sa bagay na yan. Okay? But, merong mga sinasabi sa atin ng mga um, mentors natin na you don't have to experience it in order to learn from it. Right? Especially the adults. Pero ito, lalo na sa mga younger kids, these are very important to get them involved in the activities. Diba? You can do it in the house. Right? Some parents would teach you how to cook by being involved in the cooking, or would teach you how to do activities by working with your hands. Yan. Mga experiences. Okay? So, sabi pa nga nila, mas nagre-retain pag naranasan mo. Okay. And there's another one. Pang ilan na to? Yung kinesthetic. Pangatlo pa lang, no? Magbibigay ko sa inyo ng 10. Okay. Pang-apat is reading, writing learners. Sino dito mahilig magbasa? Magbasa lang po ng chat. Magbasa ng libro or magsulat. Yon. Hindi lang chat ang binabasa. Mga post sa Facebook. Magbasa ng chismis sa Messenger. Okay. Magbasa ng libro. Meron pa ditong nagbabasa ng libro? Reader pa rin, talagang bookworm. Iba kasi talagang nasa gadgets na lahat kaya distracted yung iba minsan. Instead na magbasa, nadi-distract because may another app pa. Okay? So ito yung mga style that involves a preference for written materials. So these learners excel when you can read and write about the subject matter. So, ito yung mga nagtitake ng notes, kahit pwede naman sanang i-print na lang ng printer, pero mas maganda sa kanyang sinusulat niya para naalala niya. Or those who love to write essays and engaging with different content. Yun, these activities help understand and retain information for those who are reading and writing learners. Meron ba dito or combination ka na? Halo ka na nito. Pwede yon. Okay? Or you can explore if you think you have not tried this, maybe you can explore writing down notes. You see if you learn more by this style. Okay? Pang-5, sino dito ang magaling sa math? Raise your hand. Pwede kang mag-chat. Sige nga, magaling sa math. Yes, si Jojo. Yun. Sige nga, recite the multiples of 8. Actually, I'm a math teacher in grade 6, and the first topic that we discuss is yung fractions. Pero mahirap yung fractions, lalo na kung hindi alam yung multiplication. And ang una kong pinapa-master sa mga students ko ay ang multiplication table. Okay? The multiples. Who can recite the multiples of 8 here? Meron ba? Magkakaalaman. Multiples of 5 lang daw, Ate Love. Pwede. Multiples of 2. Ako po, 5. multiples of Ayun. 8 po. Wow, multiples of 8. Try nga. Sino yon? Ako po, David po. Okay, David. David, can I hear you recite the multiples of 8? 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96. Okay. Very good. Thank you, David. Galing nga, multiples of 8. How about multiples? Meron dito, challenge. This one is much easier. Multiples of 9. Meron ditong memorize. Yung without looking at the notes. Maki or Michelle? Sino? Michelle. Nasaan si Michelle? You can open your microphone.
Or any volunteer. Bigla akong nakalimutan lahat. Si Christine at as in Chang. In Chang, can you recite the multiples of 9? Talaga no, nagkaroon ng recitation si Ate Love. Okay, sige. Assignment niyo yan in Chang Oh, guys. Actually, 9 daw is much easier to memorize yung multiples niya. So, ito naman yung mga mahilig sa math. Yung iba kasi, dati hindi daw sila mahilig sa math. Pero, nung tinuro na ng teacher sa kanila in a different way, naging most favorite subject na nila ang math. Kasi naintindihan na nila. Okay? Meron pala silang na-learn na style on how to memorize it. So, naging mathematical learner na. Okay, logical. Okay, so ito yung mga learners na structured. You enjoy solving math problems. Sino ditong mahilig mag-solve ng mga problema sa math? O yung mahilig lang mag-solve, pero hindi math. Okay? Working with patterns. Hindi naman necessarily math, but you love to work with patterns. You're making connections between concepts, like mga logical situation, scientific experiments, yung mga mahilig dyan sa mga eksperimento, puzzles, critical thinking exercises. Ito yon, ito yung mga learners na yon, mahilig sa ganyan. Okay? So, yung iba siguro hindi pa nadi-discover. Later on, madi-discover mo na lang siya. Ayan. Or maybe you are a social learner. Sino dito ang mas madaling matuto pag may kagrupo, may kasama? Sa groupings, ayan si Joy. Okay. Sa mga groupings mahilig kang mas mabilis kang matuto kapag nasa group ka. Mas gusto mo yung mga group discussions, mga group projects. Gusto ko po yung group projects kasi ako lang yung tagabili ng snacks. Okay. Si leader na ang tagagawa ng explanations. Napupunta lang sa kwentuhan. Sana hindi ganun In group projects, it must be a group work. Bawat member dapat may ambag. Okay? Hindi lang daw ganda ang ambag at kapugihan. So you interact with peers. It helps you process and internalize information. So makakatulong dito yung lalo na yung group reviews. Merong iba talaga na mas natututo pag may kasama sa grupo, lalo na group reviews. Sino dito ang naka-experience na yan? Group reviews. Mas naintindihan mo siya, mas nare-retain sa'yo pag dinidiscuss niyo within your group. Raise your hand. Meron ba dito? Ayan, si Shan. Mas mabilis sa kanya yan. Okay? Yung iba naman, it could be mas mabilis sa'yo na matutong mag-isa. Sino dito mahilig matutong mag-isa lang? Ayaw mo ng kagrupo. So, solitary learner. Meron dito mga solitary. Solo. Mahilig mag-solo. Pag nagre-review, mahilig mag-solo lang. You find it easier to concentrate and absorb information when you have solitude. Ayaw mo ng distorbo. Ayan, half-half si Mark. Makaka-benefit ka dito, solo together. Makaka-benefit ka dito from self-paced online courses or independent study. Madalas sa mga college, siguro high school, senior high, or adults. Ayan. Pero yung mga napansin namin, ang suffer talaga nitong online learning kasi nga mag-isa lang sa bahay, mag-isa lang siya, wala siyang kasama na classmate, yung mga bata na maliliit, elementary students. So hindi siya masyadong naging beneficial in terms of learning, kaya nagkakaroon ng learning gaps. Pero sa ating mga, ayan, nagiging na tayo, di ba? Nagmamature na tayo, natututo na tayo mag-isa. Kinakaya na natin mag-isa. Okay? Pero okay pa rin yung may group, So, you can be a solitary learner. How about this one? Verbal learner. Ano ibig sabihin nito? You excel in using language to understand and express concepts. You enjoy reading, you enjoy writing and speaking about topics in depth. Palaliman. Ito yata yung magagaling magsalita sa madlang people. Meron ba dito magaling in verbal? You are good at in talking in front of the crowd.
You engage in mga debate. Meron dito mahilig sa debate? Mag-aabogado? O mahilig lang makipagdebate sa nanay? Si Kuya Jojo daw po. Makipag-discuss, presentations, and particularly sa isang topic. Okay? If you could be a verbal learner, mas mabilis mo siyang maintindihan kapag sinasabi mo siya. Okay? Or, pwede kang maging visual spatial learner. Ano naman to? Ito yung mga learners na may strong ability to visualize concepts in their minds. Ito na yung mga mahilig mag-imagine. You often excel in subjects tulad ng mga art. Ayan. Designs. Ito yung mga designers in the making. Mga architects in the making. Spatial reasoning. You might benefit from visual aids and mind maps to help you organize information. Lumabas, mag-explore sa nature. Pumunta sa mga woods. Naturalistic learner. Ito naman yung mga learner na mahilig mag-connect sa nature at environment. You learn best when the subject matter is related to the natural world. Ayan. Sino dito naman ang mahilig dyan sa mga field trips? Mabilis matuto sa ganyan. Outdoor activities or hands-on experiences in nature and ito can be effective for you if you're a naturalistic learner. Okay? So pag-usapan natin yung mga strategies sa bawat learning style na mag-i-improve sa atin for our learning performances. Maybe you can take down some notes or you can screenshot. Ito yung mga some exercises that could help us. If you're a visual learner, next slide, Joy. Have you identified, by the way, have you identified your learning style na? Or you're a combination of some of them? Yes? Na-identify nyo na kung anong learning style nyo? Kung identify mo na ito yung mga makakatulong sa inyo. Sige nga, you can type down what do you think sa mga nabanggit natin kanina na 10. Alin doon ang best na mas natututo ka? Nathan, visual siya. Combination ng audio at experimental ayan. Ina, visual. How about the rest? Please participate. Participate tayo. Kinesthetic si Sandra. Okay, Glenda is visual. You can have combinations ha. Hindi naman natin ibabox ang sarili. DJ, visual. Okay, maraming visual learners. How about logical? Meron ba ditong mga logical? Ayan, bit of everything. Wow. Kinesthetic si Piper. Si Bridge, kinesthetic and logical. Tingnan ko yung iba. Yung iba. Ano yung na-discover nyo? Sige, yung iba siguro hindi pa masyadong inaalam pa lang, titingnan pa niya. Sige. So, if you think you have not yet explored this, kung hindi mo pa masyadong na-explore to, this will help you. Okay? Ito yung mga strategies. If you're a visual learner, if you think you have not tried this one, pwede kang mag-create ng mga visual aids tulad ng diagrams. I-click natin yung next slide, Joy. Pag-click natin yung next slide. Flowcharts to organize information. Lalo na pag yan ay process. Pwede kang siguro mag-drawing. Or pwede kang gumamit ng color coding para i-highlight mo yung key points sa notes mo. Pwede mo siyang gamitin para mas madali mo siyang maintindihan or ma-retain sa memory mo. Or you can watch educational videos and animations to reinforce concepts visually. Or you can create flashcards with images to associate visual cues with information. Yun. Try nyo to para mas mag-retain, lalo na pag malapit ng exam. Pwede kang mag-highlight dyan using colors. Or if you're auditory learner, ano naman yung strategy na pwede mong gawin? You can record lectures or discussions and listen to them while commuting or exercising. May kilala ako dito na auditory learner siya. Na unawaan niya kahit may ginagawa siyang iba. Si Aaron. Isa siyang, kilala ko ang example ng auditory learner as I observe. He can work other stuff while listening to
a recording or a sermon. Ayan. Or you can engage in group discussions to talk through concepts and learn through dialogues. Sa pagkikipag-usap, meron talagang audio or sound na naririnig. Or you can explain topics out loud to yourself or to study partner if you're an auditory learner. Mas mabilis mo siyang naintindihan, mas na-organize siya because you talk it over. Or you can use mnemonic devices and rhymes to remember information through rhythm. Diba? May mga gagamitin kang mga sound para mas maunawaan mo siya. Okay, pwedeng gawin mong exercise yan. But if you're kinesthetic or tactile learner, siguro merong magbabasa nito. Can I have someone to read all these activities here? Volunteer? Sinong pwedeng magbasa? Can someone read? Piper, can you read this one? Sure po. Participate in hands-on activities, experiments, or simulations related to the subject. Role-play scenarios to understand concepts from different perspectives. Take frequent breaks during study sessions to move around and stay engaged. Use physical objects or props to represent abstract concepts. Okay, have you tried these activities? Especially itong third, take frequent breaks during study sessions. Like, after 5 minutes or after 25 minutes, mag-take a break ka, then balik ka uli. At least, nakagalaw-galaw yung katawan mo, nakagalaw-galaw yung nakatayo ka. Or using physical objects or props to represent abstract concepts. Meron kang lalakad-lakad habang nag-iisip, right? So, mas magiging effective ito sa'yo if you're a kinesthetic or tactile learner. And if you think you have not tried this one, maybe try mo. Participate in hands-on activities, experiments. Mag-participate ka, ikaw agad mag-volunteer para mas maintindihan mo siya. Okay? How about activities for the reading and writing learner? Sino dito yung nagsagot na reading and writing siya? Pwede mo bang basahin? Tingnan ko nga yung dito, chat. Reading and writing. Who can read this? Volunteer. Siguro ask ko si David. David, can you please read these activities or strategies? Okay po. Take detailed notes while reading or attending lectures. Summarize and rewrite info in your own words to reinforce understanding. Create outlines in structured essay to organize and synthesize information. Engage in reflective writing to connect personal experiences with subject matter. Okay, ayan. Kapag kumukopya ba kayo, kinukopya yung details or keywords lang? Ito sa mga reading and writing learners, mas nakakatulong if you take detailed notes while you're attending lectures or reading. And you can put it into your own words para mas ma-check if you understood what you have read or what you have written. Okay, pwede ka rin gumawa ng mga essays, structured essays, para mas ma-organize mo siya, ma-synthesize mo siya, magkaroon ka ng big idea or the one-point message about what you have read. Or you can engage in reflective writing, right? Magsusulat ka. Sino ditong mahilig mag-journal? Nag-journal pa ba kayo? Or meron pa ba kayong journal na ginagamit sa inyong mga, dito sa mga nagka-quiet time? In your personal Bible reading, do you take journal of what you have been learning with your Bible reading or reading sa klase? Sa isang game? Okay. Ayan, malaking tulong po ito. Sa tingin mo, hindi ka masyado dito, try mo. Baka ma-discover mo, reading and writing learner na pala ako, dati hindi eh.
I don't like writing down. But ngayon, it helps me process my emotions. One of the um tawag niyan, helpful activities for someone na hindi niya maintindihan yung nararamdaman niya, hindi mo maintindihan yung nararamdaman mo about what's going on with your life, or maybe may pinagdadaanan ka. Isa sa mga magandang advices is writing it down in a journal. Sometimes you don't know how to write it. Just put the things that you feel at that moment. Then later on you will see, ito pala talaga yung nararamdaman ko. Or gumagaan ang pakiramdam mo pag nasusulat mo siya. Okay? And for the logical and mathematical learners, ito naman, kung hindi mo masyado love ang math, itry mo nga tong activity na to, baka ma-discover mo, madali lang pala. Okay? Or if you love math, you can also exercise. You can also try these exercises. Sige, sino magbabasa? Volunteer or volunturo na lang? Ako po. Sino Okay. Sige, sige. Okay. So logical and mathematical learners, one of the methods that you can use is the following. Break down complex concepts into smaller logical steps. And another one is to solve practice problems and puzzles to apply the theoretical knowledge. Then create some concept maps or diagrams to visualize relationships between ideas and explore real-world applications of the subject matter to understand its practical significance. Okay. Medyo malalim, no, yung mga sinasabi dito. Break down complex concepts. Medyo mahirap intindihin ng mga konsepto sa math. I-ano mo daw siya, i-put it into writings, isulat mo yung mga symbols niya. At ilagay mo yung steps para mas magets mo. Ganito lang pala kukunin yung ganito lang pala hanapin yung algebra na to. Hinahanap dito, finding x, finding y's. Di ba? Palaging hinahanap si x. Natanong nyo na ba yan? Bakit palaging may math? Ba't andyan ang math hindi nawawala? One side of learning, okay? So, practice problems. Yung iba dito ayaw mag-solve ng mga problems eh. Kasi ang hirap intindihin. May problema na nga, dagdag pa tong math. Diba? Pero alam nyo ba na nakakatulong ang pagsusolve ng mga math problems para mas magamit mo yung skill na yan, not just what you've learned, but the skill that you have learned. Literal X and Y's, yeah. The skills that you have learned from solving the math problem in solving real life problem. Naintindihan nyo yun? Hindi lang pala yung lesson about solving math problem, but the skill on how to solve the problem. Meron palang steps. Sige nga, bigyan nyo nga ako itetesting ko yung basic knowledge nyo about problem solving. What's the first thing you do? First step in math problem solving. Sige nga. Anong first step? Anong unang tinatanong sa inyo ng teacher to solve the math problem? What is being asked? Correct. Part of understanding is to know ano yung problema, ano hinihingi nito. Ano ba talaga? May problema ba talaga to? May problem siya, alamin mo kung anong hinihingi sa problem. Pangalawa, dun sa binigay na problem, bibigyan kanya ng given, right? Mga options. Yan yung second. What is given? Ano yung pre-provide ng problem na pwedeng makatulong sa'yo ma-solve yung puzzle? Di ba? Then, ano yung sunod? Equation na. Okay? Equation na. How-tos. Di ba? Paano na? Ano ng steps ko na gagawin? Yung iba nga, may formula na sinusunod. Okay? Solve mo na pagkatapos. At ang pinaka-last na step, ano yung last na step? Checking. Checking answer. Right. After finding the answer, you have to check if your answer is correct. By going back to the what is asked. Diba? Ano mo siya? Ayan, GRESA. Paki-explain nga yung GRESA, Timothy. Yung GRESA po, it's like
you put the given, okay, these are the values that have been given. Okay, this one is this value, like this one is 10, this one is 9, this one is 5, for example. Then after that, you say what is required, what is missing. Then after that, you state in the equation of what is missing. Like the equation is this plus this divided by this. Then after that, you do the solution using the equation that you have stated above. Then that's where you get your answer. That is why it's called GRESA. Given, the required, and the equation that follows, yung solution, pagkatapos yung answer. Kaya GRESA. And it's mostly used in science. Okay, thank you for sharing. Okay, thank you for sharing, Timothy. Right, we follow the steps. Madalas siyang ma-memorize kapag gumagamit tayo ng acronyms. Right? Yung GRESA, magandang ano yan, strategy. Pwede mo siyang magamit yung strategy na yan in real life situations. Like you're facing a problem. You're facing a problem. Try ko nga to. Ano yung nandito binigay? Ano yung given sa akin ngayon? O ano yung hinahanap ko sa problema ko ngayon sa buhay? Saka ka ngayon susundan ng mga steps. Susundan mo yung mga steps na binigay. So, actually, ang math ay napaka-helpful sa totoong buhay. Diba? Malaking tulong siya. GRESA. New word learned. GRESA. Pwede nating gamitin yung strategy na yan. Okay. How about strategies for social learners? That's why you have computers. Right. Okay. Sino naman dito ang mahilig makipagsosyalan? Mga social learners. Pwede bang mag-volunteer, magbasa ng mga given strategies here? Sinong pwede magbasa? Pwede ko bang tawagin si Jeko? Jeko, social ka ba? Dito mo ba si Jeko? Si Sandesh na daw. Wala. Nawala na. Okay, Sandesh. Can you please Sorry. read? To read it, right? Yeah, social learners. Strategies Okay. for the social learners. Form study groups are joint discussion forums to exchange ideas and perspectives. Engage in debates or presentations to refine your understanding through dialogue. Teach others what you've learned to solidify your own grasp of the material. Collaborate on projects that involve problem solving and teamwork. On. Thank you, Sandesh. So if you want to learn more with your friends, maybe you can use these strategies. Okay? So pwede mo siyang gamitin. But if you are a solitary learner, ito naman yung mga strategies na pwede mong gamitin. Pwede bang marinig pwede bang magbasa nito tingnan ko dito ha. Ako na mag-volunteer or meron ba ditong mag-volunteer? Sandra, can you please read this? The strategies for the solitary learners to Okay po. improve. Set up a Yes. quiet, organized study space to minimize distractions. Break down tasks into manageable chunks and set personal goals. Create a study schedule that aligns with your preferences for focused work. Use online resources and self-paced courses to facilitate independent learning. Thank you so much, Sandra. So, ayan, mabilis lang to. Set up a quiet, organized study space. Do you have a quiet space in your room or house?
Okay? Yung iba kasi sanay na sa ingay, okay lang kahit may kasama. They can study. But some if you think you are easily distracted with the noise, so this will help. You break down tasks into manageable chunks, especially if the task you think is too large for you to do. You can break it down. You set personal goals. And meron ba kayo, have you ever tried doing a study schedule? Do you have a study schedule or ano lang, kapag may assignment doon lang magsa-study or pag may test? Sino dito ang merong study schedule? Malaking tulong din ito if you are a solitary learner. But kahit hindi ka solitary learner, pag meron kang nasusunod na schedule, okay? Or you can use online resources and self-paced courses to facilitate independent learning. Ito sa mga nagsasagot ng mga paces, mga homeschooled. Meron ba ditong nag-homeschool? Alam ko meron si Piper. Joy, are you homeschooled? Ayan, yung mga automatic solitary learner. Dati, si Timothy at si David. Oh, yeah. Sa ano, di ba? Sa School of Tomorrow, Timothy? Yes, it actually Yeah. got some foundation. Okay. Yun, yung iba, nakatry na nito. Pero yung iba, mas natututo pag may mga kaklase. Realize nyo ba yun? Mayroong mga iba dito na, ay, mas nare-remember ko yung lesson pag may kasama ako. Okay? So, pero yung iba talaga solitary learner mas mabilis, mas nagiging productive mag-isa. But, kailangan pa rin natin, though sa studies pa rin kang maging solitary learner, pero learning about new things in this world, you need other people. Okay? And there's another one, the verbal. Sino dito yung verbal? Sinong pwedeng magbasa? Mga verbal learners. Any volunteer? I can po. Okay, Nathan, please. Read aloud while studying to engage both your visual and auditory senses. Explain concepts to friends, family, or even an imaginary audience. Engage in debates or discussions to explore different world viewpoints. Participate in public speaking and presentation activities. Ayun. Sino dito yung mga verbal learners? You read aloud. It helps you if you read it aloud. Or if you explain it with a friend or a family. Or maybe you're explaining to an imaginary audience. Meron ba kayong mga imaginary audience? Parang kausap nyo. Imaginary friends. Ayan. Pwedeng try yan if you're a verbal learner. You engage in debates or discussions para mag-explore pa yung mga ibang viewpoints. Sabi ni Timothy, kind of, parang nag-fracture yung learning methods po. This learning in verbal is mostly in Bible. Participate in public speaking. Meron dito ang magaling mag-public speak. Meron ba? Hindi takot tumarap sa audience. Yung iba takot. Given naman ang takot. Pero yung iba talaga, skillful about this kasi verbal learner siya. Kahit takot siya, tinatry niya. Nag-recite, ganon. Mas nagigets siya kapag sinasabi niya yung information. Okay? So, pwede mong i-explore to. Maybe you're a verbal learner. Pero ipaalam mo muna sa family mo, baka may kausap ka na lang bigla dyan at nagulat sila, may imaginary audience ka. Okay. Sige. Dito tayo sa visual spatial learner. Sino naman dito ang magvo-volunteer magbasa? These are strategies that you can apply. Sige. Volunteer? Shan. Nasaan si Shan? Binabulunturo ka, Shan. Here po, I'll read.
Okay, visual spatial learners use visual metaphors and analogies to explain complex concepts. Create concept maps or mind maps to visualize relationships between ideas. Sketch or draw diagrams that represent abstract concepts. Plus one is engage in art or design projects that relate to the subject matter. Merong palaging representation ang isang information. Nilalagyan mo siya ng symbols or drawings. Or meron kang mga symbol sa isang bagay, ni-imagine mo na sa mind mo. That would, whenever you see this symbol, you would remember this lesson. Have you tried that? Meron mga symbolic thing, visual spatial learner ka, pwede kang mag-draw ng diagram. Once you see this drawing, you would remember, ito yung naalala ko sa lesson na to. Ayan, meron kang nire-relate na symbol or object in your mind or maybe an object that you see that would relate to a certain information or a certain topic. Okay? So, very helpful sa mga visual spatial learner. Or maybe you have not explored this one. Ayan, drawing while listening to lectures. Tama. Habang nakikinig ka, dinodraw mo siya. So, meron kang, ito yata yung ibig sabihin niya. Ayan, tama yan. You can share some ideas here you can share ideas here sa ating chat. If you have more ideas aside sa mga nabanggit natin. Okay? And lastly, we have the naturalistic learner. Sige, sino dito mahilig mag-explore sa labas? Pakibasa po ang ating strategies dito. Drew. Drew, can you please read this? Andito ba si Drew? Or baka wala ng microphone? Or any other volunteer? Cyrus. Ano po ulit yung question po? Can you please read this? Basahin mo lang, anak. Study outdoor in environment that align with with the subject matters. More. Read all. Incorporate example from the natural world to explain abstract concept. Connect the subject to an ecological or environmental issue. Engage in field trips or outdoor activities related to the topic. Okay. Yung iba kasi mahilig lang sa field trip na wala namang karelate-relate sa topic. Gusto lang gumala. Okay. Yung iba, talagang they learn from nature. They could always connect the nature to the lesson. Meron dito, mahilig sa ganyan. Now, once you're with the nature, you understand more. Nire-relate mo siya sa naging discussion mo, especially if it's science or about studying about nature. Yan. So, these strategies can be of help for you to retain more information or to learn more, to increase our performance in our studies or learnings. Okay? So, ano nga po yung 10 nating learning style? Sige nga, balikan natin. Ano yung 10? Una is visual. Sige, can you open your microphone and just say the learning style that we have discussed? There's a visual. It could be an auditory learner. Next, what else? Kinesthetic learner or tactile learner. Next, what is Kinemarut? Logical or mathematical learner. Ano pa? Pang-anim. Tingnan natin kung in-apply nyo yung mga ano natin. Naalala nyo ba? Kahit without
without the screenshot. Social. Ayan. Social. Then, Solitary. solitary or isolation. Isolated learner. Solitary learner. Next. Pangwalo. Spatial. Spatial or visual spatial learner. There's also number 9, the Verbal. verbal learner, and number 10 is the naturalistic learner. Okay, these are some of the, though meron parang breakdown na siya into shorter versions, pero ito parang mas maraming ano siya. But pwede kang maging combination ng mga nabanggit natin. So ang tanong ko sa'yo, ano yung learning style mo? Were you able to discover? Or were you able to learn something like, siguro ano ako, ganito na yata yung learning style ko. Nagbago yung learning style mo. Meron ba ditong nagbago ang learning style from high school to college ng iba? Maybe someone share? Or maybe from, aside sa mga na-discuss natin kanina, meron ka pang ibang na-discover na learning style? Turn to fractures. What do you mean by turn to fractures, Timothy? That means I sometimes use them all at once. Like, for example, I have some kind of like a visual learning style, and then it has its own limits. So I also have that verbal learning style, and sometimes I also have that logical and mathematical style, and it's applied when learning different subjects. Yeah. Yung iba sa iba't ibang subject na apply bawat learning style. That's good. Thank you, Timothy. Meron pa bang gustong mag-share dito? Mga practical learning styles na pwede mong ma-share sa ating group? Wala na. Depends on what's convenient. Okay? Kung ano yung mas madali, yun na lang. Pwede. At the moment, depende sa context eh. 'Di ba? Depende sa context, depende sa situation, yung learning style minsan. Okay? Sige. So, before we end, do you have any question? Any question? Wala? Or maybe we'll have time later for the question. So, none na po. So, before I end this talk, let me read to you a quote from Brian Herbert. The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. The willingness to learn is a choice. So, regardless of whatever your learning style is, the willingness of your heart to learn, pag nandyan, matututo ka talaga. 'Di ba? Malaking ano na lang to, tulong na lang tong mga learning styles na to. Pero kung willing ka talaga, you will learn something. Of course, with the help of God. So, thank you very much for listening. I enjoyed having this conversation with you tonight. God bless everyone.